So yan guys, good evening here in the US and I know good morning sa Philippines. Good morning sa Philippines. So ayun, medyo I'm I'm still in shock and knowing kasi na it's like being separated with my friends. Hindi ko naman masasabing separated with my family kasi kasama ko na ngayon yung mom ko and yung sister ko together with her family. So I'm just waiting for my family back there in the Philippines na makita ko din sila dito. So but I'm happy kasi I am here now in the US. Ayun. And there's a lot of reason for me to say na parang hindi parang kasi I'm really blessed. I'm blessed kasi I have like work. Kasi dito sa US, guys, yung reality dito na even if for example maganda yung naging trabaho mo sa Philippines, but here talagang dadaanin mo at pagdadaanan mo yung mga bagay-bagay na hindi mo ini-expect na mangyayari. Okay? So, for example, ang ganda ng work mo dyan sa Philippines and tinitingala ka sa position mo. So, yung ganon, di ba? So, dahil tinitingala yung position mo, sanay ka na parang boss, sanay kang may tao ka, sanay ka na parang superior ka sa lahat. Pero pagdating mo dito sa US, ang daming mga bagay-bagay na bago ka mapunta sa top, pagdadaanan mo muna sa ibaba na dapat sa mga katulad kong nandito, hindi dapat panghinaan ng loob kasi it's normal na process at normal na ganun yung pinagdadaanan. And for me, hindi ka dapat panghinaan ng loob. There are things na nasa tingin ng ibang tao sa Pilipinas. Actually sa Pilipinas lang naman talaga more on madaming panghusga ng mga mata sa lipunan, and that's the reality. But here in the US, makikita mo dito na kahit na lang sa simpleng bagay na susuotin mo sa kalsada or kahit saan ka mapunta, dito parang dead mo lang sila. They don't really care of what you wear and whatever your stand or point in life, dead mo sila. They are so free. They can express what they really want to express without hurting other people. Okay? So kahit mataba ka, if you want to wear crop top here, then do it. Then wear it. So ganon. So ibabalik natin to dito sa buhay. Yung buhay na nandito ka na sa US. So ang daming mga bagay-bagay dito na yun na nga. Ang ganda ng work mo sa Philippines, yung parang hindi mo ini-expect na pagdating mo sa US, madami nagiging dishwasher. Like for example, 4 hours ka maghuhugas ng plato. Then after your 4 hours job, you will look for, or you can have like another job. Halimbawa naman, apple picker ka. So 4 hours kang naghuhugas ng plato, 4 hours ka rin nagpipick ng apple. So bali 8 hours na yon. Hindi din ibig sabihin nun na 4 hours ka na mag-apple picker, 4 hours kang naghuhugas ng plato. It doesn't mean everyday yon. Kasi minsan dito, you will be given a job like 3 days ka lang na maghuhugas, 3 days kang ganito, 3 days kang ganyan.
Swerte mo na lang kung halimbawa ang pagpasok mo 5 days ka, then you have 2 days off. So, normal naman sa mga Pilipino na talagang masisipag, and saludo ako sa mga taong yon. So, dito, yung setback na lang natin, ito is yung sa caregiver. For example, nasa home care ka na. What if ang available lang na maibibigay sa'yo is 4 hours or 4 days? So, may kulang kang 1 day or 2 days. So, ang gagawin mo, maghahanap ko pa ng ibang home care na pwede ka na lang bigyan ng ganong araw para maging 6 days ka, then you only have 1 day off or 1 rest day. So you will look for another home care that can provide you this kind of particular day, that particular hour for you na ma-comply and ma-complete mo lang yung mga bagay-bagay na yan, yung hours. Kasi when you convert that into pesos, malaki. Kasi for example, dito, ang rate is $16 per hour, or pag nasa California ka, it's like $17 per hour. Then if you will given like $16 per hour, times mo sa 8 hours yan per day. So technically, malaki-laki yan. At the end of every 10 days, kasi every 10 days you can earn, you can get your pay. Okay, once you get your pay, the computation for that one, depending on how many days that naibigay sa'yo. So yun. So madaming nagiging trabaho ang mga home care, ang mga caregiver nating Pilipino dito, na minsan maaawa ka. Maawa ka kasi sa situation nila na hindi naman nila for example, hindi naman nila naalagaan yung pamilya nila, yung anak nila, yung mga asawa nila nung nabubuhay pa. Pero dito, grabe guys, you will see them na pinapaliguan nila. And saludo ako sa mga caregivers, saludo ako sa mga pinagdadaanan nila, kasi kahit hindi nila kamag-anak yan, you can see them na pag may nagpupupu, sorry for the term, sila yon. Grabe yung mga Pilipino, malilinis sila magtrabaho. Pinapakita nilang kayang-kaya nilang alagaan yung mga family nila. Pating family kasi guys, ang ibig sabihin nun, parang yung patient nila, they consider that, or they consider them as part of the family na. And yun yung isa sa mga kinakahangaan mo. Kahit sino, hahanga ka sa mga sipag at sa tiyaga. Lalo na sa mga naho-homesick ng mga Pilipino dito. Mahirap ma-homesick, lalo na kung wala kang family dito. Siguro, yung sa akin kasi blessing lang ng Lord na andito yung family ko. I'm with my family here now, na talaga nakakasama ko sila every day. Sabay-sabay kaming kumakain, lalo na after work, kasi ako kasi stayin ako guys. So I have 2 jobs. Stayin ako sa isa, pero yung sa isa uwian ako. So I have like 6 days of work. Nag-aaral pa. So imagine niyo na lang kung ano yung hirap mo sa paghahanap ng work, yung hirap mo sa pagtatrabaho, and at the same time, yung hirap mo sa pag-manage ng time mo, kung how many hours ka lang matutulog, kung how many hours ka lang na mag-work, how many hours or how many minutes do you need to prepare for yourself to go to work, how many minutes ng paghihintay ka ng Uber or for you to drive going to your workplace. So yun yung mga dapat mong iniisip when it comes working here in the US. Mahirap ding magkasakit guys, especially kung nag-iisa ka lang sa US. Mahirap kasi wala kang family, someone to comfort you, someone that can provide or that can give you your medicines. Okay, mahirap yun sobra. But when it comes to the technology, when it comes to providing you with the healthcare, saludo ako sa US. Sobrang saludo ako guys. Yun yung parang hindi ko ine-expect na sobrang advanced ng technology dito.
i-compare natin sa Philippines. But the good thing with the Philippines, ang palaban naman sa atin dyan, yung mga nursing aid, mga nurse natin, sobrang, bakit pati doctors, you know how competitive they are, especially kilala ang Pilipino sa mga masisipag at magagaling na mga caregivers, nurses, even doctors. Okay? So, ayun nga, babalikan natin yung buhay dito sa US. Kasi, dito, nung una, akala ko, $100 is just $100. And, maliit lang naman yan. Sabi ko, maliit lang yan. Pero, habang tumatagal ka at kumikita ka na, mararamdaman mo yung value ng pera ng US. Kasi depende sa state kung nasaan ka. Walang tax dito when it comes to food, okay? Pero if you're going to buy something, from its price, there's an added sales tax on it. Okay, so it's like 11%. I'm not sure kung 11 or 13%. It varies from different state. So for example, nandun ka sa Reno, Nevada, sa Los Angeles, iba-iba ng taxes yan. May 7% taxes. I believe I just forgot the place. Basta may 7% na sales tax. Dito sa US, dito sa California, like 12% tax. So, imagine niyo, malaki yung expenses dito, malaki rin yung sales tax. So, yun. So, nawawala ako. So, yun nga. Pag iniisip mo yung bagay na yun, on how you can survive the challenges na dito sa US, then I guarantee you that you will be a strong and independent person, a strong person that you can yield different challenges in life, a strong person that will be much more resilient in overcoming your obstacles in life. So, masaya, masaya ang buhay Amerika. Sobra. Hindi mo na i-imagine sa sarili mong babalik ka pa sa Philippines. Bakit parang ayaw mo nang bumalik sa Philippines? Kasi unang-una, when it comes to healthcare, ang layo natin. Nagiging maganda lang ang healthcare because of our medical professionals, the doctors, the nurses, nursing aid, and the caregivers. Wala akong masabi, pang world class yan. But when it comes to the technology, walang-wala. Yan ang isa sa maganda dito sa US. Regardless kung wala kang pera, regardless kung may pera ka, the government can help you when it comes to your medication. They can provide you like free medicines here. Yun yung mga magagandang nagagawa dito sa US. So you can live a life that you never expect na will happen. And that particular thing can give you a better understanding in life na alam mo, ikakatuwa mo kasi unang-una guys, how can I say this? Parang living in the US is actually yung sinasabi nga, chasing your dreams, chasing your opportunities. It is looking for a greener pasture kasi every opportunity andito na. Sabihin natin madaming nagsasarang mga establishments here like Rite Aid, Walmart is going to close, possible to close in Fremont. So even Macy's, even Sears, those are the establishments that are actually collapsed or they're even filing for bankruptcy. But then you can see how
the status symbol of America is. Okay? So, yun yung mga bagay na kung bakit maganda sa US. Maganda siya kasi maganda siya. As in, maganda siya. Yung environment dito, hindi ganun ka-stressful. Yung mga kaibigan mo dito, hindi ganun ka-stressful sa Philippines. Though, bakit ko nako-compare? Kasi sa Philippines, may mga naging kaibigan ka na darating sa point ng buhay mo na gagamitin ka lang. It's either on the being material, mapa-pera man yan, mapa mapapamoso man yan. So those are the things that happened na ayaw mo nang maulit pa. So as you go beyond, and now you landed in the land of the greener pasture. So yung mga nangyari sa'yo sa Philippines with your friends, learning ko to, dapat you need to stay away from those people. Stay away from those people na alam mong ginamit ka lang for their own personal intentions. May mga taong gagawa sa'yo ng pagkakamali, sisiraan ka. And that's part of the Filipino culture na hindi mo makikita na ginagawa dito sa Amerika, especially with the white Americans. And I'm really proud and I'm really happy that I'm now surrounded with those people na they don't even judge you. They will not even talk kahit nakatalikod ka, but they will respect you. It's not about your status symbol, because your status symbol is not actually a big deal here in America. Even the CEOs, even the president of the company, even the highest person in the private corporation, kasama mo silang kakain na hindi dito pinag-uusapan, hey, I'm the president and I should stay on this food establishment. Ako lang ang pwede dito. Pero dito hindi. Sabay-sabay kayo, magkakasama kayo, makikita mo na lang, ay, di ba yun yung boss na yan? Pero nakikita mo, kasama mo silang kumakain. Ito yung mga bagay na parang ayoko nang ma-experience sa Philippines. So, again, yung pinag-uusapan kasi natin dito is yung living your life. So, ako yun yung mga na-experience ko. If I feel na alam kong magiging negative tong kasama, automatic sa akin yan. X na sa akin yan. Good thing naman na mga tao dito nakakausap ko, mga nakaka-vibes ko, they are really genuine lahat ng pakikisama nila. Genuine, bakit ko nasasabi? Kasi dito, guys, sasabihin ko sa iyo, may makikilala ka sa unang araw mo pa lang at nalaman nilang bago ka. I'm telling you this. Some of them, ililibre ka pa. Kasi gusto na lang iparamdam sa iyo na may tutulong sa iyo. May tao kang malalapitan, may mga tao kang makakausap, may mga taong gagabay sa'yo na ito dapat yung gawin mo, hindi mo dapat gawin to kasi iba dito, ibang-iba sa Pilipinas to. So yun yung mga bagay na parang, oh my God, thank you so much. Wag kang masyadong magtitiwala lalo sa mga nakakausap mo pa lang. Yeah, totoo. Kasi rampant dito yung scammers din. Sometimes akala mo yun na yung kausap mo, but then on the other way around, it's a big na pagkakaiba. So dito na-experience ko rin dito yung parang hindi siya parang kasi nangyari sa akin. Yung language barrier dito, yeah, it's talagang ang hirap lalong-lalo na kung yung makakausap mo is talagang never na naging language nila or never talaga silang natutong magsalita ng English. But then, they were forced to do so because they are now here in the US.
Ah, yung mga ganung bagay-bagay sila na parang ikaw na lang mismo yung uunawa. All you have to do is to make it more simple, make it more simpler so they can understand, so they can comprehend. And you, diyan naman ako bilib sa mga Pilipino kasi palaban tayo pagdating sa English. Uh, actually, we're driven to learn. We're driven to learn things, and those things are really an attributes of a true Filipino. Okay, so ang laki rin ng pagkakaiba nila when it comes to politics. Kasi dito, nakikita mo yung mga taong nasa government, hindi nila pinapakita or they're not even posting it in Facebook na parang, hey, tumulong ako, hey, naglinis ako, hey, ito yung ginawa ko, hey, ito yung ginawa namin. Dito hindi ganon. Yung pagiging public servant talaga dito, you will feel everything. And they will not even tell you to post this, to post that. O paki-share nito kasi para makita na lang tumulong tayo. Walang ganon dito. Kasi dito, lahat ng taxes mo talagang mapupunta sa mga government expenditures. Wala dito yung katulad ng mga palakasan. Dito kung talagang magaling ka, you can find a job here. Hindi dito uso yung, yes, malakas ako kay senator, malakas ako kay mayor, walang ganyan dito. Pag ginamit mo yung pang-bribe, automatic the following day may kaso ka na. Kaya dito, kung talagang magaling ka, hindi mo kailangan ng backer. If you're really good enough, you can land a job. Kaya bilib ako sa mga Pilipinong nandito na talagang nagpupursige. And look at them now. I have like an office mate na talagang she's earning an ample amount of money here in the US. So napakatipid niya. Pero when I saw yung video niya sa bahay na pinagawa nila sa Pangasinan, grabe. I know how hard it is kasi nakikita ko kung anong ginagawa nila sa office. May isa ring caregiver ako nakilala na ang bahay niya sa Philippines sobrang laki. Pero dito guys, grabe yung mga work, yung mga trabaho nila na parang for them maganda sa kanila na hindi sila gumagastos para sa sarili nila. So imaginein mo yun guys. Makikita mo na lang sila nagpadala ng ganito sa family nila sa Pinas. Pero pagkakain kayo, makikita mo sila bibili lang sila ng isda sa market, magluluto lang sila ng gulay, then after 10 days they will send the money dun sa relatives nila. So they already have their own savings. Ang savings nila panalo, as in talagang panalo. Wala akong masasabi kasi parang sa katotohanan lang yung kahit anong klaseng sipag mo sa Pilipinas, wala pa rin kwenta. Na kahit anong klaseng galing at galingan mo, wala pa rin, useless pa rin. Dito guys, saludo ako sa lahat ng mga naglilinis ng mga kalsada. They earned my highest respect. Okay? Sila yung napaka low key. Ngayon ako compare ko kasi sa politicians na lang. Kasi parang parang hindi ko nagugustuhan na people are bragging things na hindi naman dapat. Especially wala kang dapat ipasalamat sa mga yan, sa mga public servant. Kasi the money na ginagamit nila is galing sa mga taxes natin. Okay?
And obligado silang gawin yun kasi they are oath to. Tumakbo sila, binoto sila, and dapat nilang gampanan yung mga sinumpaan nila. And again, I have nothing against anyone. Kasi ako, ang dami ko rin kaibigang nasa politics. Pero nakikita ko kung gaano sila kababait at kagagaling din. Lalong-lalo na yung mayor ko sa Pasay. Siyempre, mahal ko yan. Nag-promote bigla. So, ayun. So, unang dating ko dito kasi, actually, ang daming question mark sa buhay ko pagdating ko dito. Kakayanin ko ba? Kasi sa Pilipinas, kilala ka bilang presidente ng Person with Disabilities. Nakilala ka na sa buong Pasay because of the Pasay Federation of Person with Disabilities. Even to the point na nakilala na tayo sa national. So parang pag umalis ako ng Philippines, ito yung mga mawawala sa akin. Ito yung i-give up ko. Kaya ko ba? Those are the questions na kailangan mong sagutin. Oo, ang daming hindi nakakalam pero paalis na ako, parang ganon. So, I need to weigh things. Ano yung mangyayari pag give up ko yung ganitong posisyon? Then, sinamahan ko ng prayers. And I'm thankful sa Lord kasi hindi ako nagkamali sa desisyon na ginawa ko. Oo, nakakalungkot. Kasi I was a leader. I was once a leader who have the heart and who have everything. Not on monetary actually, but it's like giving your service to them without expecting something in return. Regardless kung kahit na gaano ka pa mag-serve, alam mo may babati ko sa'yo. Pero lahat yun, hindi yun nagpatinag sa akin. Lahat yun, sinisiraan. Parang sinisiraan ka na lang sinisiraan. Pero that will not stop you in serving them. So serving them for 8 years, parang sabi ko tama na. Parang sabi ko na eto na, hanggang dito na lang talaga. And right now, ang focus ko, sa totoo lang, is to be with my family. To build my future with them. Kasi I've been building my future in the Philippines together with my friends. Kaso pag may negative na isa, lahat yun guys, bagsak ka na. Pag may negative kang kasama, na pagkatalikod mo sisirahan ka, tapos kung ano-ano mga paninira yung gagawin sa'yo, makakatayo ka, oo. Makakalaban ka, oo. Makakalaban ka sa mga bagay-bagay na alam mong sa tama lang. Pero alam mong may mga naging kaibigan ka, nabubulol ako, na talagang pilit at pipilitin nilang makikita nilang, gusto nilang makita kang nasa baba ka. And that what is actually happening sa mga sitwasyon na nandyan sa Philippines. Isa din yun sa ikinapapasalamat ko sa Panginoon kasi nailigtas ako doon sa ganong sitwasyon ng buhay ko. Na parang sabi ko, pag umalis ako ng Philippines, ayokong aalis ako na may kaaway ako. Ayokong aalis ako na may mga kasamaan ako ng loob. Kasi gusto ko bago ako umalis ng Pilipinas, gusto ko it's like a new one, it's like a new me, it's like a new perspective in life. It's like I want to build my own career at the same time. I want to see myself expanding my horizon. I want to see myself parang develop things in my own little way, developing this one into a broadened spectrum of opportunities, challenges, victories, defeat. But then you will see yourself striving hard na alam mo, natutuwa yung family mo.
na natutuwa ka, nakikita mo na you have your guidance with your sister, with your mom, with your in-laws, with the sister and the brother of your in-laws, or and yung in-laws pa ng mga kapatid mo na nakikita mong ginaguide ka nila. And especially if you have friends who's really supporting you, yung mga friends mo na nandyan sa Philippines na talagang totoo sa'yo, na kahit nakita nilang nandito ka sa US, hindi ka nila nakikita as dollar sign, but they see you as a friend that they can really rely on, a friend that is really looking forward to see you once again, to see you someday, na parang happy ka na and you fulfilled all your dreams. Siguro doon, yun yung mga bagay na nagpapalakas sa akin. And at the same time, hindi ko rin habol dito yung umasenso ko ng bonggang-bongga. Kasi right now, every time na may ginagawa ka, na may nangyayari sa buhay mo, natututo ka ng magpasalamat sa mga blessings, sa mga trials, sa mga pagsubok na dumadating sa buhay mo. Kasi guided ka na ng Lord, ng ng family mo, 'di ba? So mga kaibigan mong talagang totoo sa iyo, na talagang every day kakamustahin ka, aalamin nila kung okay ka lang, aalamin nila pag malungkot ka. So yun yung mga bagay na actually nagpapalakas ng loob ko. And I keep on telling my friends na maybe this is not the right time for me to go back in the Philippines. And yun yung mga bagay na talagang malabo pang mangyari sa ngayon. Pero ako kasi, though kahit ano na siya, kahit malabo siya, how do I say this? Parang kahit malabo siya, I know someday magkikita pa rin naman kami. Magkikita kami na alam ko na magiging masaya din sila para sa akin. Trust no one. Ayan. Trusting your friends or even your colleagues or even your friends here, that's a big no for me. I don't trust them at all. Kasi I know na iba ang kalakaran dito. Iba ang norms, iba ang culture. Pero may mga may mga instances lang sa life mo na na everyday you will be grateful. Kasi may mga ginagamit din yung Lord sa'yo na magiging instrument mo to have and to look for your opportunities here in the US. Mahirap, oo. Kasi nga, diba sabi ko kanina sa umpisa pa lang na for example, eto yung naging work mo sa US sa Philippines, na tinitingala ka sa career mo, sa work, na tinitingala ka sa organization mo, regardless kung national man yan, local community, or even an organization in your community. Nasanay kang tinitingala ka, pero pagdating dito guys, sobra. Matututo kang for example, maghugas, maglilinis ka na kahit hindi mo ginagawa sa Philippines kasi may katulong ka. Dito you will do everything. You will do everything just for you to survive. Wala ditong katulong. Minsan may makakarinig kang masasaktan ka sa mga salita sa'yo, pero hindi ka dapat panghinaan doon. Hindi ka dapat panghinaan doon sa mga bagay-bagay na naririnig mo. For example, napagalitan ka, nasigawan ka, wag kang pusong mamon. Kasi for example, naging pusong mamon ka, it really affect
your the quality of your work. But then, okay lang, normal lang pagalitan kasi hindi naman ako perpektong tao. Mapagalitan man ako, ang isipin ko, yes, sige, mamaya babawi ako. I'll see to it na kailangan maipakita ko sa kanilang kayang-kaya ko. And ako, happy ako kasi um, um, ayun, happy ako kasi nakikita ko na masaya ako. Lalong-lalo na dun sa home care na mga may naging kaibigan ako at mga naging kasamahan ko rin na grabe, first day for example, makikita mo sila magpupunas ng pupu, tapos maamoy mo yung amoy ng pupu, mapapatingin ka na lang mapapatingin ka na lang talaga na parang kakayanin mo ba to? Kakayanin ko ba? Ang baho, pre. Sabi ko, ang baho talaga, hindi ko kaya. Pero ang saya kasi in the long run, kung ano yung pinag-aaralan mo, yun din yung gagawin mo dito sa US eh. For example, isasakay mo na siya sa wheelchair, mas malaki pa sa'yo. Can you do it? Di ba? May mga pero may kita mo, may mga technique din pala kaya kakayanin mo. Tapos, eto pa yung bagong opportunity sa'yo na you're working at the same time you're earning kasi binabayaran ka eh. So parang 2 jobs ka na rin, di ba? Na you will be granted with a full scholarship, then you can work hard with that one. Tapos nakikita mo, wala, you're earning. O di ba mas masaya sa part mo yon na hindi ka pabigat sa lipunan. Pero yun nga, ang pino-point out ko na ang mahirap kung sa mahirap. Kasi minsan hindi ka naman sanay magpunas ng mga tokador, ng mga muebles, ng mga gamit mo sa bahay, pero dito matututo ka. Kung ako sa Pilipinas, may katulong ako, may nakakasama ako sa bahay dito, ikaw lahat. And it really depends on you kung paano ka makikisama ka na, makikisama ka, kakain ka kasama sila, pero yung ibibigay mo yung buong 100% of your trust, no, that's a big no on my end. Diba? Parang kinokonek ko kasi yun yung totoong nangyayari sa akin, yun yung totoong nangyayari sa iba. And mostly pag nalaman din, ito pa, may mga tao na pag nalaman nilang nasa US ka, sa Philippines hindi ka nila pinapansin, deadma ka, tae ka, wala kang kwenta, wala kang bilang. Pero nung nalaman nilang nag-Amerika ka na, andyan na yung mga may nag-message na sa'yo na do you still remember that from the time being na nakakilala kita, ako naman sasakyan kita, pero at the back of my mind, asan ka ba nung time na dapang-dapa ako? Asan ka ba nung time na binabatikos ako? Asan ka ba nung time na sinisiraan ako ng mga akala kong kaibigan ko? Diba? Iniisip ko yun. Hindi dahil sa nasasaktan ako ha. Kasi nga iniiwas ko na yung buhay ko sa mga taong naging negative sa buhay ko. Yung mga taong nagbigay sa akin ng sama ng loob. Pero may mga tao din ako na talagang hanggang ngayon, dumating man sa point ng buhay ko na nagkaaway kami, nagkasamaan ng loob, pero tinitingala ko pa rin sila. Mahal ko pa rin sila. Kasi sila yung taong mga totoong mong kaibigan. Sila yung mga taong nakasama mo maglakad sa kahabaan ng Villamor. Sila yung mga taong ayaw mong mawala sa'yo, pero may tampuhan kayo. May mga ganon. May mga taong kailan mo lang nakita, kailan mo lang nakilala, pero nagkaroon ng impact sa buhay mo. Yun yung mga taong gusto mong mahalin. Kasi masaya eh. Yun yung mga taong parang never in your whole life na you want to see them progress as well, achieving their own dreams, achieving their own goals. May mga kaibigan ka na naghihirap na gusto mo ring tulungan, na bigyan ka lang ulit ng pagkakataon na makapag-work. And if they need help, lalo na sa pamilya mo,
Guys, help them. Kasi ano eh, kaya ka nga, ang sa akin kaya binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng ganitong hanap buhay or ganitong pamumuhay is alam ng Lord na tutulong tayo. Hindi naman dapat kasi yung pagpapayaman mo dito sa lupa. Kasi ako ang iniisip ko ngayon na yung pagpapayaman ko dapat is yung relationship ko sa creator ko, sa Panginoon ko. And whatever the thing is na para makasunod ako, gagawin ko. Though it's really hard kasi ang tao kasi naging materialistic na we're not even contented on the things na binibigay sa atin. We find it more difficult lalo na pag may mga latest gadget. All you have to do is to have that one as well. Naging ganun ako eh. Na parang sabi ko sa ate ko, kailangan may iPhone 15 ako. Kailangan may ganito ako. Kailangan kumuha na tayo ng ganyan. Pero sabi ng brother-in-law ko, na Jerboy, hindi kailangan na nakukuha mo lang ng bigla-bigla. Kasi ito guys, if you have the money, you can get it. Pero doon ako nagising okay. Habang tumatagal ako guys, tapos sinasabi na nilang gusto ko na daw bang kumuha ng iPhone. Sabi ko, no, I don't need an iPhone now. I'm satisfied with the phone that I'm using. Parang ang laki ng impact ng asawa ng ate ko. Na dito kasi more on yung wants versus needs maglalaban talaga dito. So parang ako kasi pag nasa Manila, nung nasa Pinas ako, if I want to do shopping, I can shop. I can buy everything that I want to. Maliit na sa akin siguro yung 30,000 for shopping. Pero dito guys, maniwala kayo, laki-laki na ng mga amount na nahahawakan ko. Pero guys, pagpasok ko ng mall, makikita mo lang ang bibilhin ko. Ito lang. So, ito lang yung binili ko guys. Yan. Yan lang. Ayan. Kaya dito sobrang pinapahalagahan ko yung mga kinikita ko. Yun. What I've learned, actually, kung natutunan ko, wala pa akong natututunan. May mga natututunan akong bagay na alam kong in the long run, madami pa akong matututunan. Kaya sa ngayon, katulad nun, like an iPad, dito, imbis na pwedeng ibigay na lang sa'yo ng kapatid mo, pero gusto nilang matuto kung maging responsible ka. Okay, you need to pay me. Ganun. So, ikaw naman, since you have your job already, all you have to do is to save money. Then afterwards, you can pay them. Okay? So, alam ko nagiging practice din ng iba yan sa Philippines. Pero dito kasi guys, it's on a bigger and broadened spectrum na talagang kailangan you as a person, all you have to do is to always look on a brighter and a positive way of life na hindi porket may mga bagay na sinasabi sa iyo na against sa mga gusto mo, akala mo pinaghihigpitan ka, but then actually it's for your own good. Totoo yun, it's for your own good. And walang bagay na binibigay sa'yo at itinuturo sa'yo para ikapahamak mo. Dito guys, natututo na ako dito na maging organized ako, especially if you're working. Kung ano yung pinagkatiwala sa'yo ng boss ko, do it with heart or do it by heart. Kasi ako, for example, sa ngayon, hindi lang more on service ang nagagawa ko, but then especially on the admin task, especially on the communications, but it's because of your employer sees you as a person na alam niyang may kaya ka pang magawa, may kaya ka pang gawin,
Kasi naniniwala silang kaya mo. May mga tao kasing binibigyan ka ng pagkakataong mag-excel, and alam ko na hindi ko yun makukuha sa Philippines. Pero dito sa Amerika, dito ko naramdaman na may binibigay sa akin yung Panginoon dito na for me to grow as a person, for me to grow spiritually, mentally, physically. Physically, bakit? Kasi guys, dito ko nasubukan magtimbang, and from 128, right now nasa 103 na lang ako. So ang laki. Yung mga challenges talagang pinagdadaanan ko. And I'm happy. I'm really happy. Happy to see them. Happy to see myself. Um, happy seeing myself na parang nalalagpasan ko or nakakawalagpas na ako sa comfort zone ko. Kasi before I have a strong leadership within me, within myself. Pero lahat kasi yun binasag. Binasag para nakikita ko kasi na binigay sa akin ng Panginoon na magkaroon ng better version of myself. A better version of myself na never kung naipamalas sa Pilipinas. Kasi parang nakikita ka nila as a leader lang. Aside from being a leader, dito sa akin pinakita ng Panginoon on how to be, on how to submit yourself. On how to submit yourself sa mga bagay-bagay na pwede mong pagdaanan. Ito na yung sa mga challenges sa buhay mo. Ito na yung success sa buhay mo. Ito na yung pag-excel mo. Pag-excel mo sa mga bagay-bagay na never mong ine-expect na makakaya mo. Na ngayon yung Jerry noon na strong yung personality, dito mas lalo kang magiging strong. Imaginein mo yung parang nakakaya ko nang makapunta sa different places na ako lang. So for me, Jerry unlock. So ang dami ko ng mga nagagawa na parang okay, kaya ko naman pala. Kasi sa Philippines, guys, yung mga nakakakilala sa akin sa Villamor, na pag ako aalis, kailangan may mga kasama ako. Pero dito, I can do it on my own, guys. Na parang, sa mama ka. Okay, pakikuha nga nito, pakikuha nga ng ganun. Pakibot ka ng bayad ko. Pero dito, sobrang thankful ako kasi lahat yun nagagawa ko. Thankful ako kasi yung may mga loved ones ka na talagang nakasupport sa'yo. They will not let you down. And they don't see you as pabigat. Pero in every success na nagagawa mo, in every time na na-acknowledge kung ano yung strength mo, kung ano yung kabutihan sa'yo. Dito guys, nakikita mo yun na parang it's an opportunity for you to be a better person, to continue to be a better person. Na siguro thankful ako kasi yung mga kapatid ko na kahit yung nasa Pilipinas at yung nandito, na talagang we support each other. May mga bully kang kapatid, totoo yan. Kasi ako bully din. Pero makikita mo na you're supporting each other. Na even if they have problems, makikita mo may hihingi ng tatawag sa'yo, kakausapin ka. They will ask you for your suggestions or your opinions. And same with me. I do ask them. I do recognize them. Ang mga kapatid mo na parang naniniwala silang may kaya pa akong magawa. Yung bagay na kaya kong gawin na yun. Ito yung bagay na nagagawa ko na ngayon. Ito yung bagay na ikipinapasalamat ko. Lalong-lalo na sa mom ko. Though, sige, alam nyo naman, di ba, na nawala na yung dad ko, yung tatay ko. Malungkot ako kasi hindi niya na nakita to. Malungkot ako kasi hindi na nakita to ng Lola Lucy ko, ni Mama Dilima ko, ang papa ko, di ba? Ng Papa Moring ko, Mamay Luding, Mamay Landa. Mga lola at lolo ko. Sana ito yung yung bagay na masasabi nilang proud sila sa akin. Kasi nga, andito na ako. And
And for me, naniniwala ako na yung reason ko kung bakit nandito ako is to help more people na hindi financial ha, na siguro I can inspire them. I can inspire them na from being a person with disability, now eto na yung PWD nyo. Parang I'm getting out of my shell as a stronger one, fiercer, a quality one, a leader, and at the same time a servant. So kung ano man yung mga pinagdadaanan ko at mga naging little triumph ko dito sa Amerika, yun yung ikinakapasalamat ko lagi sa Lord na thankful ako kasi binigyan niya pa ako ng opportunity. Thankful ako kasi nakasama ko yung nanay ko na tumatanda na siya, at least at the same time kasama niya ako dito. Thankful ako sa ate ko yung nandito kasi si Christina na stricto siya sa akin. Yung parang pag lumabas lang ako, mamaya may magte-text na sa'yo, asan ka, umuwi ka na, delikado dyan, ganito, ganyan. Nung una, hindi ko talaga ma-appreciate yon. Kasi sa mga nakakakilala sa akin, alam nilang napaka-free, napaka-relax ko. Parang I do everything with my own free will. Walang makakaharang sa akin. Pero mali pala yun. Kasi mas nauna sila sa akin dito sa US. Mas nakikita nila kung anong dapat na ikilos ko, ano dapat yung gawin ko. Kasi hindi naman sila magbibigay sa iyo ng mga advices na ikakapahamak mo. But it's actually for you. It's actually for seeing you na hindi ka mapahamak. Ganun yun eh. Ganun yun. Then pag nakikita nila nag-grow ka, actually they will always give you challenge na if you can do this, if you can do that. There's a peak of price here. There's a peak of something that I can give you if you do this. So parang ikaw naman, oh my goodness, sige, kaya ko yan. Mag-save lang ako na mag-save. Laban ako. So imagine niyo guys, masaya ako kasi unang-una nalagpasan ko yung mga pagsubok sa Philippines, and kung malamang nasa Pilipinas pa ako ngayong mainit, siguro hindi ako nakarating dito dahil malamang nasa Pilipinas pa lang patay na ako. Happy ako kasi yung mga bagay-bagay na akala ko hindi ko kaya, sabi ko nga kanina, ito yung mga little triumph ko na nagagawa ko na ngayon. Mas nagtitiwala ako sa sarili kong kakayanan na binibigay sa akin ng Panginoon na kakayanin ko. Dito kasi, parang everyday na may ginagawa ako, I always do it with prayers. Na sana kayanin ko. Ngayon kung natutuwa man yung mga tao nagtitiwala sa akin sa trabaho, na kaya ko, na nagagawa ko ng mabuti, malaking blessing na sa akin yun. Sobrang malaking blessing sa akin yun. Kasi ma-hire ka lang dito sa US, it's a big thing. Diba? Paano pa pag na-appreciate ka pa nila? Diba? Tapos yung kinikita mo dito, kahit sabihin mong, ano ba yan? Tagahugas ka lang pala ng pinggan, tagahugas ka pala ng pet ng matatanda. And so, ano ba yan? Taga-akay ka lang pala ng may mga mentally challenged na tao dyan sa US. And so, at least yung trabaho mo is actually legal. Wala kang tinatapakang tao. Wala kang nasasaktang tao. Diba? I'm not so perfect. Pero, may mga tao din naman akong, paano ba to? May mga nautangan din naman akong tao sa Philippines na alam kong nakasama ko rin ang loob, pero little by little hanggang sa dumating sa point na nakalagpas ka na doon, di ba? Parang hey, eto na ako ngayon. Kalma ka lang dyan, di ba? Masaya ang life kasi nagagawa mo na lahat.
yung ayon lang sa mga magagandang gawain, yun lang. Isa pa, yung pinaka-last ko na ikinakasaya na nasabi ko na is to be with my family. And alam kong nakakapag-inspire na ako ng mga tao ngayon. Despite that they have their own disabilities in life, at least they can stand. They're more resilient now compared to being a bedridden one. Ang kagandahan lang kasi sa buhay ngayon is nakikita mo na may mga bagay na binibigay sa'yo hindi para ikapanghina mo binibigay sa'yo ng Panginoon yun kasi alam niya na kakayanin mo, alam niya na may magagawa ka sa person, and you as a person hindi mo naman kakayanin yan kung wala kang Diyos sa buhay mo. Basta ako, yun yung mga blessings na dumarating sa akin. Ang pagsubok kasi ngayon sa akin, guys, I consider that as blessing. Kasi I know God is testing me on my faith kung hanggang saan ako. He uses people, He uses possibilities in life for me to be tested. Ganun yun And dapat ang gagawin mo na lang is, yes, I'm up to up ako sa mga pagsubok na yan. Lalaban ako. I know how hard it is. But if you keep yourself on praying, kakayanin mo. Basta ako yung simula nung pag-land ko dito sa US, from a bigger question mark, ngayon, unti-unti mo nang nasasagot Unti-unti mo nang nasasagot kung bakit dito ka, kung bakit ka nagkakaganyan ngayon, kung bakit kung bakit ka madami kasing bakit, kung bakit mo kinakaya ang lahat. Pag nasa US ka na, masasagot mo na yung mga bakit na yan. Kasi yung mga bakit na yan, pag once na nasagot mo yan yung magpapatatag sa'yo. Yan yung magpapatibay sa'yo. Yan yung mga bakit na yan. Yan yung mga pagsubok mo sa buhay na masasabi mo at the end of the day, nalagpasan ko din yan. Kaya yung buhay dito sa Amerika, kung gugustuhin nyo talaga dito, lalo na kung may mag-petition sa inyo dito, ask through prayers. And everything will happen. It will be answered on a very, very mysterious ways. At kung sino man yung mga taong yun na nasa paligid mo, nung time na alam mong naibigay sa'yo ng Panginoon na ma-approve ka, be thankful kasi sila yung mga nagiging instrument sa'yo. Dead man na sa mga negativities, mga kaibigan mong nagagalit sa'yo, sa mga kaibigan mong sinisira ka kahit naging mabuti ka sa kanila, dead mahin mo yun. Huwag ka magtatanim ng sama ng loob. Kasi may reason kung bakit sila nagkakaganon sa'yo. And kung ano man yung reason na yun, huwag mong papatulan. Kasi naniniwala pa rin ako na at the end of the day, yung pagmamahal mo sa kaibigan mo, yun lang yun dapat na ipakita mo, hindi lang sa kaibigan mo, maging sa kapamilya mong hindi naniniwala sa'yo. Sampalin mo sila ng katotohanan na kaya mo at uuwi ka ng Pilipinas na nang hindi mayabang uuwi ka ng Pilipinas na masasabi mong kinaya mo yung takbuhin mo, kinaya mo yung laban mo, at ito yung mga nagpatatag sa'yo. And always be thankful sa mga taong ginagamit ng Panginoon sa'yo na kung bakit mo napagtanggumpayan ng lahat. So yun yung kasi ako yung pinaka-favorite Bible verse ko dyan, yung Jeremiah 29 verse 11, even up to now.
pinangahawakan ko yun. Super thankful ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Pagsubok, especially sa mga pagsubok sa buhay ko, yung pagkawala ng tatay ko, yung mga ginawa sa akin ng mga kaibigan ko, yun yung mga bagay na nagpalakas sa akin, yung mga panglolokong ginawa sa akin ng kaibigan ko, ng mga kamag-anak ko, lahat yun nagpatibay sa akin. Siguro siguro nakasakit din naman ako ng kapwa ko, pero ipinagdadasal ko lagi sa Panginoon na ipikit ko man yung mata ko, na sana napatawad din nila ako. And hindi ko naman kino-close yung life ko for them. Alam ko darating yung puntong yon na magkakaayos kami. Pero sa ngayon, wala akong intention umuwi ng Philippines. Wala muna. And basta ang sa akin lang, always positive vibes, dead mo sa negativities, be thankful, and ang pinakamahalaga, with all the blessings that God has given us, we should always be thankful. And for that, ang masasabi ko lang, thank you for watching the 1 hour of Jerry's Vlog. Salamat and God bless.